Mayroong mga pinalad na mga artista o celebrity na kumita ng malaki sa kanilang propesyon. Sila ang mga hinahangaan dahil sa laki ng kanilang network o yaman. Iilan sila na nabigyan ng pagkakataon upang sumikat at sabay ng kanilang pagsikat ay ang paglago ng mga karangian sa buhay tulad ng magagandang bahay, magagarang kotse, at iba pang mga mahal na material na bagay tulad ng helicopter, yate at eroplano. Narito ang tatlong mga idolo natin sa iba't ibang larangan ng entertainment. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna at pindutin ang notification bell. Ang idolo sa sports, Manny Pacquiao o Emmanuel Dapidraan Pacquiao. Pinanganak na mahirap. Sa kagustuhan na umangat sa buhay, siya ay nagsanay para maging boksingero. Siya ay 43 taong gulang na ngayon at may net worth na 12,501 million pesos. Siya ang binansagan one of the best boxers of all time at pound-for-pound king. Ang pinakamalaking kinita niya sa laban ay $130 million laban kay Floyd Mayweather. Pinasok din niya ang politika at nakamit ang pagiging senador. Marami din siyang nabiling bahay. Beverly Hills Mansion, ito ay may 7 bedrooms at 8 bath. Ito ay nagkakalaga ng $12.5 million. Los Angeles 2-story home na may Spanish architectural design na nagkakahalaga ng $4.5 million. General Santos White House. Ito ay nagkakahalaga ng 35 million pesos para sa struktura pa lamang. Laguna House. Ito ay binili para may matirahan ang dalawang anak niyang lalaki na nag-aaral sa kalapit na international school. Ito ay may 6 na bedrooms, 8 bathrooms, 2 maids rooms, 2 kitchens and 4 car garage. Sarangani Beach House. Ito ay may 14 na bedrooms sa may Tuca Beach. Kailangan mong sumakay sa bangka o yate para marating ang Tuca Beach property ni Manny. North Forbes Mansion. Ito ay nagkakahalaga ngayon ng 2.3 billion pesos. Ang idolo sa game show, Willie Revillame o Wilfredo Buendia Revillame. Nagsimula sa entertainment bilang drummer ni master rapper Francis Magalona. Naging member din siya ng Hobby Boys ni Randy Santiago. Nakapag-aral din siya ng dentistry sa CEU pero tumigil sa 2 taon ng kolehiyo. Siya ay 61 taong gulang at may net worth na 1,430 million pesos. Sumikat siya sa noontime show na Wawawi. May bahay siya sa Tagaytay. Ito ay nakatayo sa ibabaw ng bundok na may napakagandang tanawin. Ang kabuuang lupa ay 5 ektarya. Pangarap niyang makapagtayo ng hotel at villas doon. Bahay sa Ayala Heights, Quezon City. Nagkakahalaga ito ng 145 million pesos. Binili niya ito sa dati niyang boss na si Gabby Lopez sa halagang 80 million pesos. Ang bahay ay dinisenyo ni Architect Leandro Locsin. Pinarenovate din ito ni Willie sa halagang 65 million pesos. Puerto Galera property. Ito ay inihahambing sa Amanpulo Beach. Ang lugar niya ay tago sa publiko. Dito nakadaong ang kanyang yate at helicopter ang sinasakyan niya para makarating doon. Ang mga kotse, helicopter at eroplano ni Willie. Ferrari Spider na nagkakahalaga ng 25 million pesos. 2 helicopter na nagkakahalaga ng 97 million pesos. Ang Robinson R44 at Robinson R66.
eroplano na nagkakalaga ng 200 million pesos, ang Fairchild Dornier 328. Ang idolo sa telenovela. Coco Martin, Rodel Nacianceno sa tunay na buhay. Ipinanganak noong November 1, 1981 sa lungsod ng Maynila. Siya ay nabansagang The King of Philippine Independent Films. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola. Dati siyang OFW sa Alberta, Canada at nagtatrabaho bilang janitor. Nakapagtapos siya ng bachelor's degree on Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Arts. 40 taong gulang na siya ngayon at may kabuuang yaman na 1,144 million pesos. Galing ang yaman niya sa matagumpay na palabas sa TV na Ang Probinsyano at mga pelikula. May bahay siya sa Quezon City na ala resort na nakatirik sa lupang may lawak na 2,000 square meters. May pagmamay-ari din siya ng mga mamahaling mga sasakyan gaya ng Toyota FJ40 na nagkakahalaga ng 500,000 pesos, Toyota FJ Cruiser na nagkakahalaga ng 2 million pesos, Brabus Mercedes G63 na nagkakahalaga ng 12 million pesos, Incas Sentry na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Disenyo ito ng Canadian company na gumagawa ng armored vehicles. Ito ay ligtas, maski 50 caliber armor-piercing bullets ang iputok. 1967 Shelby Mustang GT500 fastback na nagkakalaga ng 11 million pesos. Isa itong muscle car. Ano sa inyong palagay? Kaya mo din ba ang mundo ng entertainment? Magkakaroon ba ng magandang kinabukasan ng ating mga anak kung sakaling pasukin nila ito? Please comment below at huwag kalimutan. Pindutin ang subscribe button, pindutin ang like, at pindutin ang notification bell para sa susunod na kaalaman at kwentuhan dito lang sa Kapitindot TV. Hanggang sa susunod.